Hello, hello mga kakusina! Ngayong araw ay gagawa naman tayo ng napakasarap na atsarang papaya. Napakadaling gawin at sobrang sarap mga mare. Pwede na ngang ulamin o panghimagas. Kaya heto, umpisa na natin. Naggadgad ako dito ng 3 pirasong hilaw na papaya. Pagkatapos ay nilagyan ko ng konting asin at piniga para matanggal ang katas. Isunod na nating balatan ang carrots. Pwede nyong piliin kung anong klaseng hiwa ang gusto nyong pang-chop mga kakusina. Kung gusto nyong pahaba, gusto nyo rin ng pabilog, gusto nyo nang lagyan ng design ng ganito, pwede na rin po. Kayo po ang mamimili. Sunod naman natin i-chop ang bell pepper, red bell pepper. Mga siguro abot ito ng 3 piraso to 4 na piraso. Depende po sa dami ng inyong iluluto. Pagkatapos naman ay itong sibuyas at luya at bawang. I-chop nyo lang siguro siya ng pahaba ang ganito. Tapos yung sibuyas naman, i-chop nyo lang siya ng maliliit. Isunod ang bawang. Hiwa-hiwain lang ng parang chips siya mga mare. Ingredients pala mga mare, ang 2 supot na buong paminta at durog na paminta. Ito yung mga ingredients ng atsarang papaya. Ito ang carrots. Ito yung ginawa kong slice. Merong design na ganyan, merong pahaba. Bawang, sibuyas, luya, saka itong bell pepper. Tapos, syempre, itong pinaka-main ingredients. Papaya na ginagad and mga kailangan tayo ng suka na around 3 to 4 cups. Depende kung gaano kadami yung papaya na gagamitin nyo. 3 cups pwede na yan po kasi hindi naman siya ganun kadami. 2 cups ng sugar, mga 1 to 1 and a half cup, pwede na yun. Tingkahin nyo na lang kung gaano katamis yung gusto nyong atsara. Okay, dito sa palayok, wag niyo munang i-open yung stove. Mga mare, nilagay ko na diyan yung na-chop kong bawang, luya, saka 3 sachet ng pamintang buo. Saka ilagay na natin tong sugar. I-dissolve lang natin to bago natin i-open yung kalan. At lagyan na natin ng konting asin. Pinch lang ng asin. Pang lang sa tamis, pangontra. Yun yung tikman muna kung okay na siya. Kung okay na yung tamis niya, then pwede nyo nang i-open yung kalan. Then pakukulaan lang natin to siya, pero habang nakasalang, wag nyo munang ihalo para hindi ma-disturb yung vinegar. Hanggang sa kulong-kulo. Mga mare, medyo kumukulo na siya pero hintayin pa natin siyang kumulo bago natin haluin. Okay na? Pwede na mga mare. Pwede natin siyang patayin. Pag napatay na natin siya, ilagay na natin ang sibuyas. Carrots. Halos pagsabay-sabay na rin natin siya. Saka yung red bell pepper. Okay? Ang sarap. Ang sarap niya. Ang amoy pa lang, ang sarap-sarap na. Ang bango-bango. Then, ilagay natin yung main ingredients na ang papaya. Yung piniga natin. Masarap to mga mare sa pag mag-ulam ka ng mga dried, mga like
tuyo, pritong isda. Ang sarap ipares to. Sobrang sarap. Kaya lang natin siyang i-absorb yung mga ingredients niya. Itong papaya. Ang bango niya mga mare, promise. Pwede nyo siyang gawin at pwede nyo siyang i-negosyo kasi mura lang yung ingredients niya, then malaki yung tubo nyo dito. Pwede nyo rin yung pangkain lang kasi ang gagawin ko lang, pangkain lang talaga. Kasi na-miss ko talagang kumain ng atsara. Okay, tapos na. Ito na yung atsarang papaya. Tapos, ito mga mare, pwede natin na siyang ilagay sa napakuluan nating garapon. Napakuluan nyo to mga mare para magtagal siya. Habang tumatagal, hindi siya nasisira. Kahit at least mga aabot to ng, magtatagal to ng hanggang 6 months pag napakuluan ng mabuti. Mga kakusina, heto na ang atsarang papaya. Maraming salamat sa panonood. Sa uulitin. Bye!